Hindi madali sa college. Napakahirap. Aabot ka talaga sa time na gusto mo nang tumigil sa pag-aaral. Pero ito yung mga ginawa ko para makasurvive ako sa aking pag-college. Number 1 is humanap ka ng magiging kaibigan mo. Napaka-importante guys na meron kang kaibigan sa school at hindi ka nag-iisa. Kasi yung mga kaibigan mo, yun yung mga kakasama mo throughout the whole college. Pero napaka-boring ng college mo o kaya naman ay hindi ka na talaga tatapos sa pag-aaral kasi nga hindi mo kayang mag-isa. May kasabihan nga is no man is an island. Pangalawa is huwag ka mag-absent. Nagawa natin ng pag-absent sa high school, elementary pa tayo. Dito sa college, iwasan na natin. Napakalaki ng grades o impact pagiging present lagi sa eskwela, lalo na sa college. College ako, meron din ako mga absent. Muntik na akong mabagsak. Buti na lang siguro naawa yung instructor or yung subject teacher is pinapasa naman ako. Ito, napaka-importante nito. Kapag may project, humanap ka ng matinong partner o matinong grupo. Kasi pag by partner yan, hanap ka talaga ng maaasahan. Ang hindi naasahan, sasakit yung ulo mo dyan o yung magtatrabaho lahat. Pwera na lang kung magaling yung partner mo, 'di ba? Kaya dapat lamang na pipili ka talaga ng magaling o matinong partner. Mahirap gawin yung project kapag nag-iisa ka. Halimbawa kung by group kayo, meron kayong drama, kulang yung characters nyo kasi nag-absent, hindi dumalo sa practice. Kaya pipiliin mo talaga yung matitinong grupo. Ito pa, pag may activity sa mga PE, dapat sumayaw ka. Kasi akala ko kasi na easy lang yung PE, basta dumalo ka lang kahit hindi ka na mag-participate, okay na. Hindi pala, kailangan mo talagang sumayaw. Kahit hindi ka marunong sumayaw, is sasayaw ka para makasurvive ka. Kasi kung hindi, babagsak ka talaga. Hate ko talagang sumayaw pero ginawa ko na lang. Number 6, ka-importante nito, maraming hindi gumagawa nito guys, kaya hindi sila nakakasurvive sa college. Kaibiganin mo yung mga teacher mo kasi mayroon talagang teacher dyan na ibabagsak ka kahit nagpasa ka pa ng lahat ng requirements. Meron talaga, kahit pinasa mo lahat, meron talagang ibabagsak ka dahil hindi ka niya gusto, dahil inaway mo. Kaya kaibiganin mo lahat ng teacher mo. Huwag kang maging mataas ang pride. Kainin mo yung pride mo ha. Pag hindi mo yan kinaibigan, malaking chance na ibabagsak ka ng teacher na yan. Ito pa, napaka-importante nito para iwasan natin na huwag ma-burn out o mapagod talaga sa pag-aaral. Kapag nasa bahay ka, huwag ka nang mag-aral. Huwag mo dalhin yung pag-aaral mo sa bahay. Dapat sa bahay kasi nagre-relax tayo. Meron ka talagang mahalagang gagawin, yun lang ang gawin mo. Pero mag-study ka sa bahay, lahat ng oras mo ginawa mo sa pag-study, huwag niyo yung gawin. Dapat sa bahay, relax, enjoy, take your time to do what you love. Number 8, sa college mayroon talagang maraming problema na mangyayari, pero huwag mong seryosohin yung mga problema na yan. Halimbawa, konti lang yung nakuha mo sa exam, hirapan ka sa reporting, problema sa jowa, seryosohin yun. Kasi kapag sineryoso mo yun, maapektuhan yung buong araw mo eh. Hindi ka na makapag-focus sa aral ng buong araw. Seryosohin mo kung paano mo maipasa yung pag-aaral mo. Ito pa, maraming gumagawa nito, kaya very good. Number 9, huwag ka lang kumopya sa katabi mo o sa kaklase mo. Magpakopya ka rin. Kung kopya ka lang ng kopya sa kaklase mo, sa katabi mo, sa kaibigan mo, aabot talaga ang time na hindi na yan magpapakopya sa'yo kung hindi ka rin magpapakopya sa kanila. Give and take. Magpakopya ka rin. 10 at napaka-importante nito na dapat nating magawa sa ating buhay sa college. Kasi kung hindi natin ito ginawa, guaranteed hindi ka talaga makakagraduate sa college. Enjoy your college life as long as possible.
dapat ka talagang mag-enjoy. Ginawa mo yung isang bagay na mag-i-enjoy ka, dali mo lang yung magawa. Hindi ka mag-enjoy sa ginagawa mo, hindi mo yun magagawa.